Hello Kasinit, magandang gabi po. So, ito na ang yari na yung kuan ni Sir. Yung isa na maliit maganda na, ni-repair ko. Hindi ko na i-fire test kasi sayang yung pintura mga Kasinit. Ready to pick up na ito. Ready to pick up o shipping din sa kung kuan ni Sir. Baka kung hindi niya ma-pick up, talagang sa Victory liner ito. So, tingnan natin kung gaano kabigat. Ito Kasinit, mahigit 50 kilos itong dalawa. Grabe kabigat nito. So, pakita ko muna yung invention natin kasi ito na yung itutuloy ko. Dahil yung ilang linggo na ngayon napaso ako mga Kasinit. Naliyaban ako sa super ordinary talaga. So, ito ngayon, ginawa kong ordinary lang siya. Ordinary lang siya ngayon. Pakita ko, ordinary. Pero, pag nilagyan nito, nagiging splash proof. So, siguro pag gumawa ako uli, i-upgrade ko na lang itong pinaka-splash proof niya na lalayo yung clearance niya para hindi talaga makapasok yung tubig. So, ito ngayon, may carbon breaker. I-reveal na lang natin. Ulit yung video kung paano siya mag-function ordinary as a transform to splash proof. Mayroon siyang protection, water protection. So ngayon, habangan niyo makasidit kung mag-fabrication ako nito. So maaring pwede rin ako mag-fabricate na chamber lang, chamber with nozzle with carbon breaker. Tapos subukan ko lang carbon breaker, tapos samahan ko pa ng spark plug output ng ignition switch ito. Tapos pwede natin ibenta ng kanto kasi pag nagbuo ka ng frame kasi matagal mas mabilis itong chamber. May output ng langis, may output ng return oil. Tapos mayroon tayong carbon breaker. Tapos siguro padalhan ko na kayo pag ako nagbibenta kasama na itong daluyan ng patakan talaga, para importante kasi maglalagay talaga ako dito ng water separator, tapos may drainage sa baba. Kaya yun ang kagandahan. So sunod makikita nyo na hindi na ako magpabricate ng buo. So maaari nang ito na lang ibibenta kasi ang hirap talaga magawa ng buo. So ngayon, chamber complete with carbon breaker, with output ng ignition switch, output ng air pipeline, oil intake, tapos output ng return oil. So ganun. Tapos mayroon tayo, hindi ko nagagawin, pero pwede rin gawin ko ito isama dito, pero additional na kasi ito ang pinaka splash proof. So ipapatong lang man to sa chamber. Nakapatong lang yan nakapatong lang yan. So pagka nilagyan mo na ito, magpa-function na siya as a protective na siya ng natin, itong pinaka-ring. Pero pagka nakabukas, pakita ko ngayon, sindihan ko ngayon kung ganyan ba siya, maganda ba rin yung function niya. So tingnan natin ngayon, paandarin natin with ignition switch. Ito ang kagandahan ngayon sa invention natin. Patuloy natin to. So Kasinit, subukan natin. So ngayon lagyan natin ng konting gasolina. Tapos ang style ko magkasinit, pagka nilagyan na ng gasolina, paanda rin konti yung blower para magsisirculate yung doon, yung gasolina, para madali lang mag-click. So ito ang kagandahan ngayon, na kung hindi ka na magagamit ng
maubusan ka ng posporo, mayroon talagang option na gagamit ka ng ignition switch. So subukan natin kung ilang click siya. 1 click. 1 click siya kasi net, 1 click siya. Ngayon ganyan yung apoy niya. Tapos pagka gasolina ang lagay dito, full na kaagad yan. Full na kaagad yung blower para madali mag-init. Yan, naka-full na yan, oh. Saglit lang yan, tuloy-tuloy na yan. Bababa siya konti. Tapos babalik ulit yan. Yung gagandahan natin. Pakita natin yung naka-ordinary ngayon at saka yung mag-i-splash proof siya. Yan ang kagandahan ng ang po natin ngayon. Ito na itutuloy ko kasi ordinary pero mayroon siyang protection. Diyan ang tagal kong pinag-isipan din ito kasi umalis na tayo sa yung may takip-takip talaga sa chamber. Super kulog talaga yun. Kaya matagal akong hindi nakagawa. Wala akong pinagbintahan ng ganito. Hindi pa ako nagbibinta ngayon na hindi ko nakabinta kasi dito tayo nag-experiment, oh. Tapos itong dalawa kasi matagal na ito eh. Matagal na ito sa pinunta dito sa may-ari, kaya ito mo nang inauna ko. Yung iba na nag-order, wala, sorry na lang talaga. Kasi hindi ko naharap. Hindi lang din isang trabaho ko, marami ding ibang project. So tingnan nyo kasi tuloy-tuloy. Wala na, tuloy-tuloy, hindi na tayo maglalagay ng tissue, karton, hindi na. Basta may konting kusot lang. Pero pagka gasolina talaga, kahit wala siyang kusot, lagyan mo na lang, maglagay lang ka ng konting langis, konti lang talaga. Tapos buhusan mo ng gasolina, tapos gano'n na kagad yun, accelerate na kagad yun. Ayan mo, tuloy-tuloy na yung apoy niya. Kung napansin nyo si Paring Larsky, ganun ginagawa din niya. Gasolina, tuloy-tuloy na rin yan. Mas ano pa yung crudo. Ito eh, gasolina, siyempre nagamit tayo ng ignition switch. Kaya nagamit tayo ng gasolina kasi may ignition tayo. Kaya yan, tuloy-tuloy na, wala nang pahirapan yan, wala nang lagay-lagay ng tissue, karton. Basta may kunting kusot. Basta pag naglilinis kayo makasinit, halimbawa naglilinis kayo, tirahan nyo konti para hindi na kayo gagamit ng karton uli, kasi pag naggamit kayo uli ng karton, kakapal uli. Kaya kung naglilinis kayo, taktak nyo konti, mag-iwan lang kayo ng konting kusot, kasi yung kusot eh, may halong chemical na yun na langis eh. May halong langis na yun, magliliyab yun. Hindi gaya ng ordinaryong karton ilalagay mo bago, matagal yun. Pero pagka tutong na siya, may kunting langis na yun, kaya chemical na talaga yun. Kaya kunting gasolina, magliliyab yun. Hindi naman kasi nag-function na siya as a ordinary. Ang setup natin na apoy, mayroon talaga siyang 4 na pirasong flame pataas. Ganyan ang kagandahan niya ngayon. Para mayroon siyang nag-direct hit. Pakita ko muna kung mag-function siya as ordinary. Ito, ganun mo yun, gaano kaganda yung apoy niya pagka ordinary siya, wala siyang protection, di ba? Tuloy-tuloy, pwede rin yan sa langan kasi mayroong siyang flame pataas, di ba? Gaano kaganda yung apoy niya. Ngayon pagka ganyan siya, ordinary flame, pag isalpak natin ito na siya ang magiging splash proof niya. Yan na siya. Ikasa na yan, mayroon siyang direct hit sa puwet ng kaldero kasi mayroon siyang 4 na flame dyan, pataas. Tapos tinan mo yung liyab natin, ang ganda. Pag nilagyan na siya natin ng salang, kahit hindi siya lumabas pero may apoy sa loob. Papansinin nyo mga kasinit, makikita nyo yung apoy na nakatutok sa puwet. Kahit hindi siya lumabas ang apoy dito sa labas, sa mga hiwa-hiwa,
doon sa loob pa lang nagtatrabaho na yon. Oh, hindi pa siya lumabas. Tapos pansinin niyo ngayon. Lalabas yan ngayon pag nag-iinit. Para di oh, ano, nag-umpisa na labas oh. Hindi pa siya lumabas, mapansin niyo. Mayroon na siyang apoy sa loob oh. Yun, nagtatrabaho na yon. Tapos sabi ko nga sa inyo, pag lumabas sa mga hiwa-hiwa na yan, parang bonus na lang din. Nagpapalawak na lang ng apoy pag lumabas na siya dito sa mga gilid. Pero habang hindi pa siya lumabas, doon sa loob, nagtatrabaho na yon. Mayroon na siyang flame oh. Oh, blunong na nasa loob, nagtatrabaho na yon. Yung apat na yon. Hindi ko dinagdagan ng marami kasi pagka damihan mo ng marami, walang makalabas na naman galing sa ilalim. Ang sikreto dyan. Kaya apat lang para sa mga pagitan doon, may lumalabas din apoy na galing sa ilalim. Kasi pag pinuno mo ng yun, butas, wala nang lalabas galing sa ilalim, makaharangan siya eh. Kaya pag apat lang na butas, doon sa pagitan na yun, may apoy na lumalabas galing sa ilalim. Yun ang sikreto na obserbar ko dito. Ganon. Hindi pa siya lumabas, pero kumukulo na oh. Kumukulo na yung pan natin. Mini kawali. Diba? Oh, nandun. Mayroong apoy doon oh. Oh, ito kasi net. Okay, mapapansin nyo, may apoy na sa loob. Nagtatrabaho na yon. Tapos mamaya lalabas yung apoy niya sa gilid. Extra na yon. Extra tulong na yon. Kaya ito ang papabricate ko. Kung halimbawa chamber lang ang binibinta ko, kung may kasamang splash proof itong protection, so extra bayad naman yon kasi ito mahirap din gawin. Kasi naka-flat talaga yan, kailangan na flat yung pinakalabi noon para doon lalapat yung kardero. Mahirap din gawin. Kasi isi-sit up mo talaga sa chamber na mayroon talaga siyang label. Tapos bahala na yung gagawa sa patungan para kasi yung patungan nito label din sa labi na yung ring na yon para hindi sumubra, para lapat na lapat. So, tingnan nyo kasi net. Hindi pa lumabas yung apoy. Pansinin nyo, hindi lumabas pa yung apoy pero super kulong na siya. Diba? Kasi nga hindi pa lumabas yung apoy dito sa mga gilid. Nagtatrabaho na sa loob. Oh, tingnan nyo. Kulong-kulong na dyan oh. Ngayon palabasin natin yung apoy kung paano siya lalabas. Kunting gising lang yan sa ano dito sa carbon breaker, i-touch mo lang yung carbon breaker, lalabas na yung apoy sa gilid. Yun ang bonus na yon. O di ba? Kagandahan nito yung ano na discover natin ngayon. So pansinin niyo kasi net. Oh. Pwedeng super hina yan. Kasi ang liit lang yung mga butas nilagay natin, tag-apat-apat. 20 holes lang ito, 20. Tingnan mo, super hina talaga ito, pang in-in yan oh. Super hina yan oh. 1/4 lang yung adjustment, ganyan oh. So kung nag-in-in na kayo, ganyan ang mode niya oh. Tingnan nyo magasin ito. Oh. Oh. Tapos ibagsak natin yung puwit ng talyase, di wala na. Wala na. Yun na yung in-in niya. Nandun, tingnan mo yung apoy doon. Kukunti lang. Kukunti lang talaga yung lumalabas. Tingnan mo magkano kahina yung apoy doon. No? Tapos ilapat natin yung puwet. Yun na yung pinaka-splash proof. Kasi pag naglapat na yung puwet ng flat na kardero, flat na talyase, flat na mini kawali, pag lumapat doon wala nang papasok sa loob na tubig. Yan, tandaan nyo kasi ang basta ilagay niya dito yung flat. Tingnan nyo, nagtatrabaho oh. Oh, di lumabas yung apoy pero kumukulo. Di ba? Oh, nagtatrabaho na yon. Tapos ngayon super hina to. Dagdagan natin ng konti. Dagdagan natin ng konti. Tapos naka-off pa yung langis, dagdag konti. Kasi testing lang man tayo. Tapos off. Testing ulit. Paano gisingin mo yung apoy na nasa loob? Ngayon, ang kakaibahan natin, ang kagandahan ngayon, pag hinila ko itong carbon breaker, magigising yung apoy, lalabas siya. Oh, tinan nyo.
hinila ko ang carbon breaker. Ang labas ang apoy ganda. 'Di ba? Ito ang kasi pag ginalaw mo ito, yung fume doon magigising 'yon, aakyat 'yon. Tingnan niyo oh. Ulitin natin. Para makita nyo talagang totoo kasi kung anong function ng carbon breaker. At saka anong function yung mga estilo natin, design natin. Ulit. Patulogin natin yung apoy konti. Yung dahan-dahan lang talaga yung apoy. Ganyan. Tapos super hina siya. Ngayon pag sinilangan natin yan, hindi yan lalabas. Yan, pag sinalangan natin hindi lalabas yung apoy. O, di ba? Hindi lumabas yung apoy, nandoon lang sa loob. Nandoon lang sa loob. Ngayon, dagdag tayo konti ng volume. Nagdagdag tayo konti ng volume, hindi pa rin lumabas. Ngayon, dito na tayo sa carbon breaker. Itong carbon breaker, oh. Hilahin ko, magigising yung apoy. Oh. Hinila ko, lumabas na, oh. Di ba? Yan kasi nito. Pag hinila mo yan, magigising yung fume sa loob, lumalabas na yung apoy. Lalabas na yan, tuloy-tuloy na yan kasi ano na yan. Pag umpisa siyang lumabas, iinit na yung mga group. Steady na naman yung ano, maglalabasan na talaga ang apoy dyan. Grabe kaganda yung discover natin ngayon. Yun yung pinag-obserbaran ko. Pinag-aralan ko yung ugali ng ganitong design. Pag nahuli mo, yan ang kagandahan na pala. Pag pahinaan natin, pahinaan natin. Tignan mo, halos natutulog lang yung apoy doon, Ganun lang kahina niya, Ganun lang kahina niya. Kaya kung ganun kahina, hindi siya lalabas. Pang in mode lang yun. Tignan mo, makikita niyo sa loob lang, makikita mo yung sa mga grooving, nandoon lang siya, Ngayon, dahan-dahan tayong magpataas ng volume. Ngayon, pag hindi pa siya lumabas, hilahin na naman natin yung carbon breaker. Pag hinila natin, tingnan mo, lumabas sila, di ba? Tapos wala pang supply yan. Pag nagtuloy-tuloy ka supply, yan ang kagandahan kasi ito, testing lang natin. Di ba kasi kung paano siya ma-accelerate palabas. Lakasan mo konti dito. Tapos hilahilahan mo lang yung konting yung carbon breaker. Pag hinila mo ng ganun, lalabas siya, di ba? Pag hinila mo, ganun ang kagandahan ngayon pala. Sos, grabe kaganda apoy. Ito na. So sa sunod kong design, palayuan ko na yung distansya ng chamber para talagang totally splash proof. Ganyan. Yan makasinit. So tingnan niyo yung apoy nasa labas. Nasa loob din. May sa loob, may sa labas. Grabe. Yan yung disenyo natin. Kaya natigil ako pag bibenta ngayon. Nagtigil lang yung mga wala na akong binagbenta man ngayon ng mga 4. Tigil dito muna ako nag-focus sa experiment na ito. Kasi ito ordinary, magpapunction siya ng ordinary pero mag-transform siya ng splash proof. Grabe. Biruin mo naman yan kasi net. Pagka binuksan natin, wala na siyang protection, totally ordinary talaga siya. Grabe itong mukha natin, So i-develop ko pa talaga ito ng husto kasi may liig siya. Tapos paano ba sa iurong ng malayo talaga yung ring para talaga safety talaga yung wala nang papasok na tubig. Ganyan ang dinidevelop ko. So hintayin na niyo mga kasinit. Magbenta ba tayo ng chamber lang o with protection? Ganun pwede yun. Para hindi na tayo gagawa. Kasi itong frame, mabuting-ting. Gagawa ka ng frame, gagawa ka ng tangke, gagawa ka ng mga control sauce. Gagawa ka ng patakan, ang tagal. Samantalang kung chamber lang, with complete din na yung splash proof.
madaling gawin. Yan kasi nito. Ayan, wala na yan, oh. Halos dead na yung kwan niya, no. Yung kwan niya, yung blower niya, ito na mali, kundi yung 1/4. Halos hindi na niya napapagalaw, oh. Oh, yan, oh. Ito 1/4. So, yung 1/4, pag sinilangan natin, function as ordinary. Ganyan siya. Ang function na ordinary talaga yan. Ngayon, para balik-balikan natin kung ano talaga yung function nila. Ano yung sikreto nito. Ano yung ginawa nating splash proof dito. Ito, ano bang sikreto niyan sa mga grubbing na yan? Ano bang sikreto yung parang ring? So pag ibaba natin yan, magta-transform na siya as may water protection as a splash proof. So ganyan yung kagandahan. Kaya dito na naman, maaaring recommended na talaga to. Pwede nang gawin ito. Kasi complete talaga siya eh. Mayroon siyang carbon breaker, mayroon siyang ignition switch, pwede mong lagyan. At saka hindi ganong kulog. Hindi gaya yung nakatakip talaga sa taas, yung parang nakatakip din para hindi aapaw. Maaaring masisira pagdating ng panahon, masisira yung kinukover mo sa taas kasi doon nagbabangga yung apoy eh. Ito eh wala eh. Ang mismong pinagbanggaan ng apoy, itong puwit na ng kaldero. 'Di ba? Laking tulong, nagbangga na yung apoy dahil pag kumulo, 'di ba? Wala na tayong nilalagay diyan na plain sheet o plate sa ibabaw ng chamber para magiging splash proof. Ito na yung puwit ng kaldero, ito na siya magiging splash proof, yun na mismo. Kasi ano pang purpose mo? Lagyan mo pa ng plate, tapos ilagay mo ng kaldero, nagpabawas sa puwersa ng apoy. Ngayon, inalis natin yung plate na yon, pinalitan lang natin ng simpleng pag-iisip. Pag binuksan natin, open chamber. Tapos pansinin niyo kung ang puwit ng kaldero niyo flat, yung nagiging kapalit natin sa plain sheet. Pagka tinakip natin siya, may direct hit pa siya sa puwit ng kaldero. Laking tulong na yon yung direct hit. Kaysa yung lagyan mo ng plain sheet, medyo mabawasan yung power ng apoy. Ngayon, open siya, mayroon siyang direct hit sa puwit, nakakatulong, malaking tulong yon sa kaldero. Tapos yung takip ng puwit ng kaldero, yun na yung magiging splash proof niya. Yun na yun, basta lumapat yung puwit ng kaldero, yun na yung pinakatakip. Pinalitan lang natin yung plain sheet, yun na yun. Kaya ang ring nilagay ko doon, siguradong flat na flat kasi yun maglalapat sa kaldero, puwit ng kaldero. Yun mga kasinit, yun ang sikreto. Ngayon lumabas pa yung nilagyan natin kasi ng butas, kasi yun yung exit ng apoy, yun exit ng mga hangin. Kasi yun nga yung puwit ng kaldero naglapat na siya sa ring. Ngayon, yan na yun, bonus na lang yung lumabas dyan kasi pwede naman hindi natin palabasin yan eh. Kung tutuusin, hindi rin pwedeng lalabas yan pag hininaan natin. Pero pagka mainit na talaga kasi lalabas talaga yung apoy pag mainit na. Kasi yung fume mag-accelerate na. Kahit mahina pa nga siya lalabas talaga yung apoy. Pero panalo ka doon, panalo ka na dito kasi mayroon na nga siyang 4 na flame pataas. Pag inangat natin sa ring, nagpa-function pa rin siya as ordinary. 'Di ba? Nagpa-function siya as ordinary. Pag ilapat natin siya, nag-function yung 4 doon sa ilalim, 4 na flame, lumabas yung apoy na naman sa gilid na, ang kagandahan, mas lalong gumanda. So ganyan kasi yung sikreto. Kaya ito i-improve ko ng husto dahil nagpa-function as ordinary pero nagta-transform siya as a splash proof dahil
pag bumaba yung tubig, pupunta doon sa ring, wala na, hindi na makapasok sa chamber. Kasi nga, kasi ang distansya ng chamber, 1 inches yun. Tingnan yung labi ng chamber. Saka yung ring, di ba may clearance na siya ng 1 inches. Kaya kung dito lang yung tubig, di dito sa mahuhulog, hindi na siya pupunta doon. Yun yung secret. Yun yung secret yan. Kaya, pansinin nyo kasi 1 inches yung clearance na yan. Yung liig ng chamber, naka-curve. Tapos yung ring natin nakalabas. So sunod, palakihin ko pa konti para talagang totally, wala na talagang, hindi na madidisturbo yung pumapasok na tubig na patak-patak, din na talaga pupunta sa chamber. Yun. Kaya yun ang susunod kong gawa. Mayroon na akong pattern nito. So i-adjust ko na lang konti. Medyo nadagdagan na yung protection talaga niya kasi may protection na talaga siya dyan. Pansinin niya kasi ang sikreto, malayo yung chamber natin, lumabas yung ring natin, kaya dito lang sa labas ang tubig, ganun. Diyan kasi net, diba? Mayroon siyang 4 na flame na pataas. Ngayon pag sinalangan natin, nagpa-function as ordinary. Ngayon i-flat natin. Pag flat yan, so nandoon na yung apoy sa ilalim, hindi pa siya lumabas. Pero dahan-dahan nung lumabas. Talaga, ganda, lumabas na talaga siya. So naka 1/4 pa yan. So mas lalo na pag hinila mo yung carbon breaker natin. Pag hinila mo, kasi paglabasan na yung apoy kasi nabulabog yung langis sa loob. Yan, tuloy-tuloy niya kasi nito, walang pagbabago dyan. Kung magbabago man konti, pag supply ka ng langis tapos luglugin mo lang itong carbon breaker, tuloy-tuloy yan, walang pagbabago dyan. Grabe kaganda yan. So nag-umpisa ako sa maliit, D4, pagkababa pa ako sa 3. Subukan ko rin yung 3 kasi super tipid, tapos may 4, tapos babalik sa D6. Susubukan ko rin yung 6 kung ano yung function niya, para masubukan natin lahat ng ordinary may protection, para yung kala natin kahit mag-function siya ng ordinary pero may protection, ganyan kasi net. So grabe, saglit lang matuyo. Kasi tinan mo yung acceleration ng niya, yung pag inilis natin yung ring, ordinary na yan, super ordinary na yan. Kasi nilagyan natin ng tubig na tuyo, grabe init din. So ito kasi net, hindi to gaanong, walang nagbabaga dito. Hindi to gaano sa yung ginawa kong unang disenyo na may takip talaga sa taas. Nagbabaga yung head na yon, yung pinaka top head nagbabaga, pati chamber nagbabaga. Ito hindi nagbabaga kasi may singawan, ang daming singawan sa gilid, ang hahaba pa yung singawan na yan, kaya nakahinga ang apoy, nakakahinga. Tapos yung pan natin, yung apoy, pumapunction pa rin yung direct heat, ayun, 4 na direct heat. So pakita uli kung gaano pa siya nagpapunction as ordinary. Tingnan nyo, ordinary. Yan yung kagandahan na ngayon na discover natin sa ordinary. Ito ang pinaka sikreto, ito ang na-discover ko, na hindi na ako gaano pinapahirapan. Ito lang pala, nasa taas lang palang protection, hindi na sa ilalim yung protection. Ang protection pala sa tubig sa taas lang. Pagandahin lang natin, i-improve lang natin yung pinaka protection, nandyan lang sa taas pala, hindi na kailangan sa ilalim parang ano-anong nilalagay. So pag nilalagay ito, pag bago mo lang nilagay, so walang lumabas na apoy, pero nag-function na yan, nandoon, makikita na ninyo. Ayun, nagtatrabaho na yan. Yan kasi diba, kahit wala siyang, kahit hindi mo palabasin yung apoy, okay na yun, nagpapunction na yun sa loob. Tingnan nyo, sinit, hindi natin palabasin. Pantayan nyo, magkukulo yan.
dahan-dahan ng kuno. Pero dahan-dahan ng kumulo. Oh, di ba? Kasi may 4 na flame diyan na nakadirikit. So yun ang pakinabang. Kaysa yung ginawa ko noon na kinubiran ko yung buong chamber tapos dito ko lang ginawang flame, LPG flame, LPG mode. Sa gilid lang kumukulo siya ngayon, sa gitna nag-umpisa ang kulo kasi mayroon 4 na flame doon. So kumulo na ngayon sa gitna, oh. Kumulo na yan. Tapos hindi pa siya lumabas. Yun, palabasin natin yung apoy. Sabihin na naman pabalik-balik tayo tapos marami na naman nagko-comments negative, so pabayaan mo lang sila. Kasi nag-i-experiment pa tayo, pero pag na-perfect ko na to, ito na ang susundan ko, pattern. Kasi ordinary ang tawag ko dito, pero magta-transform siya na as is-plus proof. Kasi yun ang is-plus proof natin, yung ginawa natin na-discover kong paraan na hindi siya pala mag-aapaw. Basta flat lang yung kardero at saka kailangan ayusin mo talaga pagpatag yung sa imabaw na ring. So ngayon hindi pa lumabas yung apoy, pero palabasin ko siya. Hilahin ko yung carbon breaker. Oy, matay kasi net. Kama na malunod. Hanapin natin yung lighter. Kaya kasi net, pansinin niyo. Kaya takpan ko kahit patay. Dito na tayo sa magsisindi sa gilid. Oh, ayan Dito ko sindihan sa gilid Ay. Init yung usok. Ayaw. Ayaw pala. Tama kasi init. Ay, ayaw na. Natuyuan. Ayaw niya Ayan kasi net. Subukan natin ng ignition switch na naman Pagka ganyan. Ayaw Ayun. So ang hirap pala pag namatay. Ayun. So yun, kunting lang, kunting discover kung ano yung malfunction. Kung namatayan kayo ng ganon, so maghanap ng paraan kung paano pandarin. Kung hindi umandar sindihan sa labas, buksan talaga, alisin mo yung sinalang mo, buksan mo, doon ka magsindi kung namatay. Ngayon kung wala ka puro, di lagyan mo ng gasolina. Tinan mo, nilagyan tayo ng gasolina. Ito pag super hina, tapos nilagyan mo siya ng bagong langis, ito mamamatay siya kasi nyo, pansinin nyo. Nilagyan ko ng langis yon, para mahuli natin yung ugali niya, kasi para hindi tayo mahirapan kung tapos pinahan ko. Ngayon pag hinila ko yung carbon breaker, mamamatay siya mamamatay siya So diba namatay na, kasi sariwa yung langis, umuusok lang yata. Diba? Ganun ang ugali niya. Kaya hulihin natin yung ugali niya. Pag nahuli natin, doon na naman tayo mag-move on. Kung ano ang sikreto na naman niya, kung anong paraan ang gagawin natin. Kaya para hindi tayo malilito bakit namatay. So pag bagong supply mong langis, hininaan mo, tapos hinila mo pa yung carbon breaker, namatay pala siya. Kaya kasinit gumagana yung ignition switch, basta umusok lang. Umusok siya ng malakas. Grabe gumagana. Siguro yung usok ng langis sa super init,
pag ignition mo pala, umaandar pala yung, gumagana pala yung ignition. Grabe oh. Yan, namatay na yan oh. So, subukan natin yung ignition switch ulit. Kanina, gumagana yung ignition eh. Oh, gumana oh. Grabing ganda pala to. Sinit, ganda. Ganun ang sikreto pala. Pag namatay siya, pag namatay, supplyan mo konti. Tapos luglug mo konti yung ignition switch. Ay, luglug mo yung carbon breaker. Tapos pag umusok siya, i-click mo lang pala itong kuan, umaandar. Kaganda pala. Parang gasol. O, ulit-ulit gawin natin. Hulihin natin yung ugali niya. Para kung ganun mamatayan ka, wala ka pang posporo, problema ka na ngayon. So patayin natin siya. Patayin mo natin. Tapos luglugin natin yung carbon breaker. Tapos paandarin natin yung, di ba umusok. Ngayon tingnan mo yung ignition switch oh. Tingnan mo sinit. Oh, sus, ganda. Grabe oh. Ganun pa ako nahuli ko yung ugali niya oh. Ganda pala nito. Sa mismong ignition switch, pag umusok pala siya, umusok ng malakas, ang blower, i-half mo yung blower, tapos i-ignite mo, magpa-function pala, para na siyang gasol. Ayun ang kagandahan nito ngayon kasinit. So na-discover ko na naman yung ugali. Kaya hulihin natin yung mga ugali ng mga kalan natin. Kung ano yung, tingnan mo kaano kaganda. Yan, 1/4 lang yan. So, tayo mga kasinit, kung minsan hindi natin alam yung ugali ng kalan natin. Kaya, kung minsan, masasabi natin na pag na-okay na to, ibinta ko na to. Pagdating sa ibang lugar, mag-malfunction. Habang dito pa lang sa kasa mo, sa shop mo, hulihin mo lahat yung ugali niya. Kung ano ba yung mga sikreto. Pag alam mo na yung sikreto, madali mo na lang ituturo doon sa pinagbintahan mo. Ganyan. So ito, papatuloy ko to. Tapos yung ignition sheet makakatulong pala eh. Grabe oh. Ayan, kasinit ulit. Supply tayo ng konting langis. Tapos patayin natin siya. Patay. Tapos galawin pala yung carbon breaker para maglamutak. Kung wala na apoy, yan, di ba umusok na. So hindi na pala kailangan ng posporo, hindi na kailangan ng kwan. Dito na lang sa ignite na lang oh. Oh, sus, grabe oh. Parang gasol na to pala. Ayun, kasinit, yon ang sikreto. Ganda na talaga to. Pag namatayan ka ng kwan, halimbawa namatayan lang, tapos init pa yung chamber, mag-supply ka lang ng konti ng ng langis. Kung namatay na yung apoy mo, tapos super init pa yung chamber, supplyan mo ng langis. Tapos ipandarin yung blower. Pag umusok pala, ignite mo lang pala. Ganda oh. So ito ngayon ang sikreto. Ngayon hindi siya lumabas, nag-function pa sa loob. Ngayon palabasin mo na siya. Oh, pag hinila mo yung carbon breaker, lumabas na yung apoy. Ang kagandahan ng apoy, grabing ganda yung apoy. Yun. So improve ko pa ng husto para walang problema talaga. Masasabi natin walang problema kahit itambak pa natin sa Shopee, itambak pa natin sa Lazada, pwede na. So ito with carbon breaker, lahat ng facility nito kasama to. Tapos siyempre pag naglagay ka sa Lazada, medyo mababa na yung presyo mga kasinit. So kumita ka lang, okay na sa ganitong paraan, para naman makita yung invention natin na gumagana. Grabe oh. Paggalawin lang tayo, pansinin nyo, wala nang lumabas. Pansinin yung carbon breaker natin. Oh, hilahin ko konti oh, lumabas na apoy oh. Oh, di ba? Pero hindi tayo nag-supply. Hindi tayo nag-supply kasi testing lang. Supplyan natin konti lang.
naman yon. So ganyan lang kagandahan kasi nito, pwedeng ibaba, pwedeng pang-in-in. Pag wala nang lumabas na apoy sa labas, sa loob na lang nagtatrabaho yun. Sa loob na lang yun. Oh, talagang super hina na yun. Oh. Pero lumabas pa rin pag init ha. Pero ito naman kasi init, nandoon na sa loob. Yun na lang yung nagtatrabaho. Sa super hina na to. Oh. Yun na yun ang pang-in-in. Ngayon kung gusto mong medyo lakasan konti, taas mo lang konti ito. Yan lang. Oh, tinan mo, diba nagfunction na sa loob. Kagandahan na ito ngayon. Tapos pagka palabasin mo na, galaw mo lang ito konti yung carbon breaker, oh. Lumabas na siya. Grabe, yung kasinit. Natuyo na pala. Natuyo na. Grabe. Yung kasinit, hanggang dito na lang po. So, abangan nyo makasinit. Yung sit up na yan, may pagbabago pa yan sa super upgraded na talaga. Na kahit kunting talsik, hindi na maipektuhan yung chamber natin. Wala nang tatalsik doon, wala nang papasok. Palakihan na siguro natin kunting ring. Pero, yung puwit ng ano nyo, yung puwit ng kaldero, kung maliit ng puwit ng kaldero nyo, talagang obligado kayo magpalaki kunti ng puwit ng kaldero. Dapat ang puwit ng kaldero lalagpas siya dito sa ring, lalagpas siya ng uno. Halimbawa kung itong ring na to lalagpas siya ng uno 1 inches dito sa paligid, lalagpas talaga para yun yung protection niya. Kasi kung sakto-sakto lang dun sa ring, maaring may pumasok dito, doon sa loob, maaring sablay. Pero pag lumagpas talaga, wala nang papasok doon kasi maiipit na dyan yung tubig dyan sa may ring na yan. So, yung kasinit, nakita na natin yung mga sikreto. Yung mga sikreto pala pag namatay. So, patayin natin uli last time. So, dinagdagan ko hindi ko nag-supply dinagdagan ko, pinatay ko na. So, walang apoy lumabas. Oh. Ayan, walang apoy lumabas. Ay, mayroon. Patayin muna natin. Para gumagana yung ignite. Ayun, oh. Pumusok na, oh. Oh, yan na kasi nata. Talagang tinanong ko. Dito tayo sa ignite kung aandar. Wala. Oh, pero super usok na yun, oh. Super usok. Ngayon, tinan natin yung ignition. Oh, gumagana. Sus, ganda talaga ito. Parang gasol. Nahuli ko na yung sikreto niya. Kasi yung namatayan ako, nagkandara pa pag maghanap ng lighter. Ngayon sinubukan kong i-ignite, gumagana pala. So parang gasol. Grabe. So okay na. Nahuli ko na yung isang ugali niya. Pag namatay, i-ignite lang pala. Sabay na yung tatlong ipapunction mo. Kung namatayan ka na, init pa, magbukas ka ng kunting langis. Tapos pag pumasok ng langis doon, umuusok, paandarin mo yung blower para umusok. Tapos galawin mo konti ito. Pag umusok na sobra, andarin mo yung igniter. Sos, grabe kaganda. Nagkandara pa ako ng isang tinisting ko ito kasi net. Tinisting ko. Pati na naman ako, pinatay ko na yung blower pero may apoy pa. Ibig sabihin nakakahinga talaga ito. Hindi to sakal. Hindi gaya ng ibang disenyo ko na yung unang gaya-gaya ako. Pinatay ko, patay totally kaagad yung apoy kasi kulog nga siya. Ito siya, oh, mayroon pang apoy, oh. Oh, ibig sabihin nakakahinga siya. Tapos patayin natin. Ay, mayroon apoy. Oh, yun, patay na. Oh, di ba? Patay na kasi net, oh. So, lumalabas yung usok sa gilid. Ngayon, gagana pala sila sa ignite. Oh, puputok lang siya, oh. Grabe. Super, ibig sabihin yung
yung usok na yon, may fume talaga na solid yun, parang gasolina pala yun. Ganda. So hindi ko alisin pagka nagbuo ako ng kalan, kasama pala yung igniter kasi nakakatulong pala yun pagka umusok na. Magpa-function pala yung igniter. So ganda. Tapos pag hindi lumabas yung apoy, gagalawin mo lang yung carbon breaker. Ay, namatay siya kasi net. So namatay pala siya, akala niya hindi siya mabubuhay sa igniter. Ha, gana. Grabe, ngayon ko lang to na-discover. Kasi net. So thank you Lord na mayroon na ako na namang na-discover na gumagana pala yung igniter. Hindi ako nagsusupply, ano lang yan, bulwak patay, kasi nagtitesting lang tayo. So grabe pagpalabasin mo yung apoy dito lang so okay na kasi net. Patuloy natin to kasi dito ang maganda. Simple lang din siya gawin kasi wala namang marami kang ginagawa sa loob. Ang pinaka splash proof na sa taas lang. Tapos mayroon pa siyang carbon breaker, may igniter. Pag namatayan ka, click mo lang, andar siya pala agad. So natutuyo na naman, grabe kainit pala to. Pag binuksan mo, pag wala yung kardero, nag-andar siya as ordinary. Kasi yung ginawa kong splash proof noon na nilagyan talaga ng cover sa taas, hindi mo makikita yung apoy niya na ganyan, nagpataas. Hindi mo matisting kung blue flame ba. Ito siya, matisting mo habang hindi mo nilalapat sa ring sa taas lang nakikita mo yung apoy, na ganda pala yung apoy blue pala yung apoy, blue. Nakikita mo talaga ang actual. Pero pag ibaba mo na, ang tawag doon is splash proof na siya kasi hindi na magliliyab yun pag nasasabuyan yun. Grabe. So hanggang dito na lang po. So mayroon na naman tayong natutunan sa kunting paliwanag. Hinuhuli lang natin yung mga ugali ng kalan natin mga kasinit. So sana ma-improve ko pa ito ng husto dahil ito na ang pinakasimpleng gawin na maganda talaga ang dating din niya. Wala nang ganong pahirapan ng pagpagawa. Yun lang ito lang kasi nabubuksan. Walang sikreto sa chamber natin. Ang sikreto doon. Yun lang kasi net. So dito na lang po. Magandang gabi at God bless you all.